sa inyong lahat. Para sa akin po, isang malaking pribilehiyo sa Diyos kapag ang isang tao binibigyan ng pagkakataon ng Diyos na malaman kung kailan siya mamamatay, kung anong araw, kung anong oras siya mamamatay. Para sa akin, nagpapakita ito ng malalim na relasyon sa Diyos. It's good na nandito si Sister Bok. Siya po ang tumutugtog sa atin ngayon. Kilala niyo po si Engineer, ang asawa ni Sister Bok. Nung dumating po ako dito, si Father Jack nakwento niya na tuwing simbang gabi, lagi pong nagagalit si Engineer dahil malakas ang trompa natin dito. At makailang beses po na si Sister Bok lumalapit kay Father Jack, kay Father Alex, sinasabihan na, Father, baka pwedeng ibaba yung hinaan ng konti ang trompa dahil daw nagagalit si Engineer. Nung nakaraang buwan, siya po ay namatay. Pero alam niyo po ang kwento, hindi ko alam kung naikwento sa inyo, nakwento sa amin ni Sister Bok na nung araw na mamamatay daw si Engineer Manuel, pinakain siya ng kanyang caregiver. Tama? Pinakain siya ng kanyang caregiver. Pagkatapos niyang pakainin, nakipagkwentuhan, tas sabi daw sa kanya, mamamatay na ako. Sabi ng kanyang caregiver, Sir, malakas pa po kayo. Kumain nga kayo ng maayos. Hindi pa kayo mamamatay. That was the morning. I think mga umaga siguro, mga 6 a.m. or something. And then pagka alas 12, or past 12, siya po ay namatay. Sabi ko sa aking sarili, hindi ko alam kung ano ang relasyon ni Engineer Manuel sa Diyos. Hindi ko pwedeng questionin ang kaniyang personal na relasyon sa Diyos. Marahil siguro meron siyang sariling mga kahinaan, marahil siguro nagreklamo din siya sa ingay ng trompa tuwing simbang gabi. Pero ang pagkakataon na ipaalam sa iyo ng Diyos kung kailan ka mawawala sa mundo, isang pribilehiyo na ibinibigay ng Diyos sa iilang mga tao lamang. At binibigay lamang ng Diyos ito kapag mayroon silang malapit at malalim na relasyon sa Diyos. Hindi man siguro siya nagsisimba, bihira man siguro siya magsimba, pero hindi ko kini-question ang kanyang pananampalataya sa Diyos. Puno man siya siguro ng maraming kahinaan, pero sigurado ako sa kanyang personal at tahimik na paraan, meron din siyang malalim na pananalig at pakikipag-usap sa Diyos. Ganito rin po ang ginawa ng Diyos kay Maria Magdalena na kung kaninong piyesta, ngayon ay ating ipinagdiriwang. Hindi ipinaalam sa kanya ng Diyos kung kailan siya mamamatay, pero ibinigay sa kanya ang pribilehiyo na siya ang pinakaunang tao na makakita kay Jesus sa kaniyang muling pagkabuhay. Kung ating matatandaan sa mga ebanghelyo, si Maria Magdalena, yung tao na kung saan 7 demonyo ang pinalabas ni Jesus mula sa kanya. At may ibang mga doktor ng simbahan na nagsasabi na siya rin yung prostitute na kung saan iniligtas ni Jesus mula sa kapahamakan na babatuhin na sana siya ng mga tao, ng mga Hudyo. 7 demonyo ang pinalabas sa kanya. Ibig sabihin, ganon kasama ang buhay ni Maria Magdalena. Pero bakit sa kanya ibinigay ang pribilehiyo na maging unang tao na makakakita kay Jesus sa kaniyang muling pagkabuhay? Hindi kay San Pedro, na siyang tinatawag na prinsipe ng mga alagad. Hindi sa kaniyang paboritong apostol. Hindi kanino man. Kay Maria Magdalena, sa isang babae na kung saan 7 demonyo ang kaniyang pinalabas sa kaniyang katawan. Bakit kaya?
Bakit sa kanya ibinigay? Dahil mula kay Maria Magdalena, nakita ni Jesus ang lalim ng kaniyang debosyon sa kanya. Hindi siya natakot kung ano ang gagawin sa kanya ng mga Romano kapag nakita siya na nandun sa libingan. Hindi siya natakot o nahiya kung anong sasabihin ng mga tao na kaibigan siya ng ipinako sa krus. Wala siyang pakialam. Para sa kanya, gusto lamang niyang bisitahin sa libingan, pahiran ng langis, ang patay na katawan ng kanyang Panginoon. Ang lalim ng relasyon ni Maria Magdalena kay Jesus ang nagbigay sa kanya ang naging dahilan para ibigay sa kanya ang pribilehiyo, ang biyaya na siyang unang makakita sa muling pagkabuhay ni Jesus. Kaya nga siguro, magandang paalala sa atin ang Ebanghelyo ngayon na gaano man tayo kamakasalanan, hindi pa rin tayo lost cause. Gaano man kalaki ang kasalanang nagawa mo sa iyong buhay, hindi mo pwedeng sabihin na wala na akong pag-asa sa harapan ng Diyos. Hindi mo pwedeng sabihin na hindi na ako patatawarin ng Diyos mula sa aking kasalanan at mga kahinaan. Hindi po. Kay Maria Magdalena nga, na siguro napakasama, napakarami ng kanyang kasalanan dahil demonyo na mismo ang sumanib sa kanya. Pero binago pa rin ng Diyos ang kanyang buhay. The same is true siguro sa atin. Kaya nga, sa Ebanghelyo, nasabi ni Maria, nakita ko ang Panginoon. Kaya nga tinatawag si Maria Magdalena na apostol sa mga apostol. Dahil siya ang pinakaunang nagbalita sa mga apostol, nakita ko ang Panginoon. I have seen the Lord. Kaya siguro mga kapatid, magandang paalala sa atin ang Ebanghelyo, ang kapiestahang ito ni Maria Magdalena. Balikan natin yung mga pagkakataon, ang ating mga sariling mga karanasan, na kung saan, sigurado ako, in one way or another, masasabi o nasabi din natin sa ating sarili, nakita ko ang Panginoon, naramdaman ko ang Panginoon. Naramdaman ko ang biyaya at pribilehiyo ng Panginoon. Puno man tayo ng maraming kahinaan at kasalanan, pero hindi rin tayo naging iba kay Maria Magdalena. Hindi man natin nakita ang buhay na katawan ni Jesus, pero sigurado ako, ipinaramdam din ni Jesus sa atin, sa ating mga karanasan before, ang kanyang presensya at pagmamahal. Sigurado ako, sa isang pagkakataon sa ating buhay, nasabi din natin, nakita ko ang Panginoon sa buhay ng ibang mga tao. Ano yung mga karanasan na ito? Sana po ang mga karanasan na ito ang magpaalala sa atin, hindi lamang ng presensya ng Diyos, hindi lamang ng pagmamahal ng Diyos, kundi kung papaano ang Diyos gumagalaw sa likod ng ating maraming mga kahinaan, tulad ng kay Maria Magdalena. Kaya po, isang magandang pagkakataon na balikan ang ating sariling mga karanasan. Kailan yung pagkakataon na iyon na nasabi mo sa iyong sarili, naramdaman ko ang Diyos sa aking kapwa-tao. Nakita ko ang Diyos sa aking kapwa-tao.